Magandang umaga mga karisiklo. Meron na naman po akong i-share sa inyo na konting kaalaman tungkol sa ating mga speaker, katulad po nito. Paano po ba natin mapapatibay ang ating mga cone? Alin po ba yung cone? Ito po yung cone natin. Para po mapatibay natin tong cone, marami pong paraan na pwedeng gawin. Ando doon yung lagyan mo siya ng epoxy. Pero ang gagawin natin ngayon ay napakasimpleng paraan lang. Pagpipintura lang po ng cone natin para hindi po siya madaling masira. At para po siya tumibay. Kaya umpisa na po natin ang ating pagpipintura. Papatibay sa ating cone. Linisin muna natin ito bago natin sa pinturahan. Kasi napakarumi. Maganda po ito kung bago pa siya. Bagong bilhin nyo na pintura ay bagong bilhin nyo na sticker, mapipinturahan nyo agad para hindi na po siya kainin ng ipis o daga. Hindi siya basta-basta makakain ng ipis at daga. Pati po sa ilalim. Para po mas matibay ang ating cone. Kung harap likod ang lalagyan natin ng pintura. At pati yung frame, lagyan na rin po natin ng pintura. Yan po ang pagmiminti na ng ating mga speaker para tumibay siya at humaba pa ang kanyang buhay. Okay, umpisa na natin magpintura. Ang gagamitin kong kulay ngayon na pintura ay kulay blue. Nakakasawa na kasi yung puro na lang itim. Tsaka kahit ano pong pintura pwede nyo gamitin. Kaya umpisan ko muna sa ilalim para hindi po siya makalat. So ganito lang po ang pagpipintura. Magandang brush na gamitin yung ganito kalaki para nabibukot. Lahat lagyan nyo para tumibay, para hindi yung kapitan kaagad ng kalawang ang frame ng ating speaker. Mga 2 patong, okay na yung 2 patong. Para lang po siya tumibay. At kumapal ang ating cone. Pati po yung spider, lagyan po rin natin. Para tumigis-tigis ng konti.
Apat tong pipinturahan ko eh. Ayan, ganyan lang po kasimple magpintura. Harap lang, harap likod ang pagpipintura natin. Ng ating yung spider na lang ang ating pipinturahan. Kaya po natin pinipintura ng spider kasi para tumigas siya. Oy! Nakakalimutan. Okay, tapos na po natin pinturahan ang ating likod ng speaker. Yan po pati spider. Yan. Ito po yung unang first coating ng pintura natin. Mamaya pag natuyo yan, pipinturahan pa uli natin para kumapal-kapal. Ngayon, dito na po tayo sa body, sa case. Sa case na po tayo magpintura. Pinturahan na po natin para kumapalang, hindi siya kapitan ng kalawang. Tagal na rin ito. Siguro mga 5 taon na tong speaker na to na hindi nati-treatment eh.
Kaya di ako magamit ng spray kasi sakit sa maano siya, maalikabok, mausok. Nalalanghap natin yung matindi yung amoy niya. Sa gamitin nyo pambakal na pintura. Ito rin, 2 patong. Pwede naman kayo magpintura every year para pag magpapalit ang taon, ibang kulay na naman ang speaker nyo. Ito dati itim siya, ngayon gagawin ko siyang blue. Tingnan ko kung maganda, pero tingin ko maganda naman siya. Kasi pag di natin gawin itong triplet na to, ilang taon lang sira na yung phone natin, tapos puro kalawang na to. Kaya mas maganda kung bago pa yung speaker nyo, mapinturahan nyo na, mas lalong mananatili yung pagkabago ng phone kaysa yung gamit na, kasi manipis kasi. Ito nga ilang beses na itong inalo ng anay. Ganyan lang ang gagawin natin sa ating speaker para manatili siyang maayos. Tapos yan. Kaya sa harap naman po tayo magpintura para isang bilad lang, tapos pag natuyo siya, pinturahan ulit natin. Pinturahan na natin lahat, pati itong tapos saka nyo na lang lagyan ng design kung gusto nyo may design ng speaker nyo. Gawin nyo itong gawin nyo rin ulit itong itim. Kasi habang panay patong tayo ng patong ng pintura, gumakapal ang ating phone. Kasi ito nagkakaprak na. Kaya po, tapos na po ang ating pagpipintura sa ating speaker. Ito pa lang yung unang pagpipintura, first coating, at ibilad muna natin to para
mapinturahan din natin siya ng pangalawang puting niya. Okay, ito yung pangalawa nating pipinturahan. Bulok na talaga siya, puro anay na siya, oh. Pinain na siya ng anay. Pinain na natin ito. Napakarami na. Ganun na talaga siya ng anay. Binahayan na. Kaya kung hindi natin pipinturahan yung ating speaker, sigurado puro kalawang na to kung walang pintura to. Kasi matagal ko na itong ginagamit na speaker. 5 years na itong speaker na to. Pati bubbles nito kinain na rin ng anay. Dito sa amin maraming anay. Dumi, oh. Ito, malinis na ang ating pangalawang speaker. Kaya pwede na ulit natin pinturan. Tignan nyo yung cup ko. Ito, cup. DIY lang to, kaya to ganito. Kasi may ilaw to sa loob. Kaya pag tumutugtog to, may ilaw yung loob. Kaya pwede nyo palitan yung cup nyo rito sa harap ng plastic na pwedeng yung tatagos yung ano ng ilaw. At pakikita ko sa inyo ito pag natapos ko ito lahat pinturan. Testingin natin. Okay, kaya itong layout nyo, ito para sa ilaw, ito sa speaker, ito kita nyo ilaw. Ito lang ilaw, doon ko sa loob linagay. Kaya pwede kayo magpalit ng cup para hindi rin siya nayuyupi, kasi yung cup na papel pag tinusok mo ng ganun lumulubog, kaya ang hirap ng ibalik. Pero madali lang po ang paraan lang nun. Kung mayroon kayong vacuumin nyo lang ng ganun, no? Idikit nyo yung ano ng vacuum, yung hose dito, tapos paandarin nyo yung vacuum, tapos saka nyo hilain ito. Ano naman, kung wala naman kayong vacuum, karayom, tutusukin nyo ng gano'n, tapos iaangat nyo na lang yung mga yupi. Yun lang, napakadali lang solusyonan yung mga yupi rito.
Pero kung ako sa inyo, palitan nyo na ng ganitong, kung may makukuha kayong ganitong, sa ano lang to sa bumbilya. Mga LED na bumbilya, yung mga sirana. Tinanggal ko yung ano niya, yung takip sa ibabaw. Tapos dito ko kinabit. Kaya ganito siya. Kaya pag tumutugtog to, umiilaw. Okay? Pintura na tayo. Palagi natin unahin sa loob para hindi siya maruming tignan. Kasi pag sa case kaagad tayo nagpintura, pag hawak natin, marumi. Ito, dalawang patong din gagawin natin dito para kapal. Pag natuyo ito sabay-sabay, patong ulit. Nasa inyo kung tama na sa inyo, pero mas maganda dalawang patong para nakasip-sip na yung unang patong sa papel, sa kawi. Tapos yung pangalawa, pampakintag na rin. Ano na rin yun, magiging, kung ilalabas yung speaker nyo, magiging ano na rin po rin siya, magiging waterproof. Pero hindi naman yung waterproof na pababayaan ng yung malakas na talagang ulan. Pero kung ambon-ambon lang, kaya pa ng mga ganitong pintura. Basta dalawang patong o tatlo, magiging waterproof na yung mga speaker nyo. Hindi na kayo mangangamba na mabasa yung loob. Kaya malaki na ang pakinabang talaga itong mga ano na ito para hindi na tayo bili ng speaker. Kasi iba dyan, palaging ang kadalasan na sira rito yung phone, tapos yung frame niya kinakalawang. Kaya hanggat bago pa yung speaker nyo, pinuturahan nyo na. Suportahan nyo na agad ng pintura. Para hanggat wala pa siyang kapit na kalawang. Kasi pag may kalawang na ang frame ng speaker nyo, kahit anong pintura nyo ng pintura na rin yun, wala na rin. Kasi nakakapit na sa bakal yung kalawang. Ano na lang siya, mabagal na siyang kumalat pag may pintura. Hindi katulad ng bagong speaker nyo, pipinturahan nyo uli para kumapal. Okay, tapos na po yung ating sa ilalim. Yan, tapos na. Pati sa spider, yan, pati sa case. Ngayon sa harap naman po tayo magpipintura. Yan, ito yung itim.
Ngayon gagawin ko siyang blue. Blue ko muna sa lahat. Makikita nyo ito pag natapos mo. Ganyan lang. Para ka lang maglalaro ito. Kaya maano na rin ito. Makapal na rin yung pintura dito. Kasi ilang patong na ito. Kaya labas nito, waterproof na to. Kaya kahit abutan ng ulan yung speaker niyo, hindi kayo gaano mangangamba kasi nakapintura. Hindi basta-basta kaagad siya mababasa. Mababasa lang to pag talaga matindi ang ulan. Butas lang. Kaya pwede nyong pag-inventohan yung mga speaker nyo, kung anong mga design. Pwede ilagay nyo yung pangalan nyo, kung anong mobile ang kung mobile bang ito na ano nyo, kung natatakbo, dito nyo ilagay. Okay. Tapos na ang ating pangalawang speaker.
Pag second coating na yun, mawawala na yung mga itim-itim na yun. Ito na yung isa niyang kapares, katulad din yun. Yung pangalawa natin, yung pangalawa kong pininturahan, ito yung kapares niya. Yan. Ito. Kaya kahit anong tuk-tuk mo dyan, hindi yan mayuyupi. Para pare-parehas ang kulay ng speaker mo. Speaker natin. Hindi siya assorted. Pati Twitter, ganun din, pinturahan nyo rin. Yung mid-range, pinturahan nyo rin. Okay, tapos na ang ating pangatlong speaker. Pangatlong speaker na pininturahan. Ang tayo sa pang-apat. Pang-apat na tayo. Tuyuin natin ito ulit. Okay. Ito yung pang-apat natin na speaker. May ano na siya, may takip. May screen. So, kaya dapat gamit mo rito ano, na pintura. Spray. Para pag in-spray nyo ito rito, tatagos hanggang doon sa ano, doon sa ilalim, sa loob. Kasi ito, maraming ano pang gagawin ito kung papakrasin mo pa to. Kaya minsan takot ang ganito. Kasi pag gusto mo siyang mapatibay harap at likod, kailangan mo pa itong baklasin. Eh nakadikit to eh. Matindi pang gagawin mo rito na ano, baka mamaya hindi pa magandang pagkakabaklasin, pati yung phone masisira. Kaya gawin na lang dito, spray nyo lang dito. Kung may pangalan dito, lagyan nyo ng electric ay packing tape dito para hindi mapinturahan. Tapos yun, spray gano'n sa loob, sa tagos siya ng loob. Kaya ang gagawin ko lang dito, ang pipinturahan ko lang dito ay ito, tapos yung ilalim. Kasi hindi ko na ito bubuksan. Pwede naman ito hindi mo nabuksan, dito ka na lang sa likod. Ito lang ang pinturahan mo. Kasi matibay naman din yan eh, pag napinturahan mo ito rito.
Ngayon, kung gusto mo talagang matigas na matigas yung phone mo, ang gagamitin mo, epoxy. Epoxy, kaya lang, pag epoxy ang gamit nyo, huwag yung lalagyan yung spider. Itong spider na to. Itong spider. Huwag yung lalagyan ng epoxy kasi hindi siya makakalaro. Wala katulad ito. Ito. Ito yung spider niya. Itong spider niya na to. Huwag nyo lalagyan ng epoxy kasi oras na nalagyan nyo siya ng epoxy, kung epoxy ang gagamitin nyo para mas matindi ang tigas ng ito. Yung parang magpa-fiber glass kayo ng phone. Huwag nyo lalagyan nyo ito. Spider kasi hindi siya makakalaro. Kasi titigas yan kailangan ang spider nyo ay nakakalaro. Pati ito yung umbok na to. Huwag nyo rin ito lalagyan ng epoxy. Kung pintura lang ang gagamitin nyo, ito okay yan. Ganito, lagyan nyo siya kasi malambot lang, maano lang yung pintura Kaya niya pa yan dalhin Makakalaro pa yan, kaya pwede nyo siyang pintura. Pero pag epoxy, huwag nyo ito lalagyan. Ito lang, cone lang talaga mismo. Pati sa likod, ito sa likod. Yun lang ang lalagyan nyo ito sa likod na ito. Ito lalagyan nyo epoxy. Yan lang kasi pag oras na linagyan nyo, wala, masisira, masasayang lang yung pera nyo kasi hindi na magbabago ang hindi na siya nakakapaglaro. Kaya ito, isa na natin din yung ating pang-apat na speaker. Okay na po itong ating pang-apat na speaker. Ito na po siya. Ito na itsura. Puro lang ito first coating. Mamaya pag natuyo, pintura ulit. Yan po yung apat na pininturahan natin. Ito. Ayan, magkaparis. Tapos ito, yung dalawa na to. Ayan yung aking speaker na ginagamit sa isang baffles. At ito naman ang aking baffles. Ito. Kinain niya siya ng anay. Ito siya. Yun. Sa isang baffles ay apat ang nakakarga kong speaker. Dalawa rito sa harap, isa rito sa likod, at isa rin dito sa likod kabila. Yan.
Kaya ayan ang aking baffles. Kaya wala siyang flooring. Ayun, no, butas oh. Kasi nginat-ngat na ng wala na siyang ano yun oh. Wala na siyang takip sa ilalim. Kaya tignan ko pa kung okay pa ang tunog dito. Okay. Yan ang ating baffles. Yan o. Yan ang pinaglalagyan ng 4 kong speaker. Yan. Ito pa TV kong ginagawa. Ang laki. 55 inches. Yan. Ang dami kalat. Oh. Yan o. Kung ano-ano mga nire-repair dito, electric fan, ampli, kaya yan ang ating baffles. Ito ang ating speaker na 4. Okay. Ito na po, tapos na po yung pangalawang pagpipintura natin. Yung second coating. Ito na po ang finish ng ating mga speaker. Ito yan. Yan po, ito. Yan na po ang finish natin. Yan. Ginawa ko lang siyang gray yung pinakaano niya. Yan. Nagmukha na siyang bago. Kaya patutuyuin na lang yan at para maikabit at ma-testing kung okay pa yung aking baffles. Yan ang finished product. Dalawang patong lang po yan na pintura. Okay. Ito na mga karesiklo, na ikabit ko na ang ating speaker na pininturahan yung 4 na piraso. Na ikabit ko na sa kanyang baffles yan. Ito yung dalawa. Ito yung isa sa gilid yun. Tapos itong isa, ito yung isa sa isang gilid din. Ngayon titestingin na natin siya kung okay pa tong baffles ko, kasi itong baffles ko wala nang flooring, wala na siyang takip sa ilalim. Inino ko na lang sa semento. Yan, nakaano lang yan sa semento, pero wala na siyang flooring. Tsaka para mapakita ko rin sa inyo yung ilaw na sinasabi ko. Itong mga puti na to. Ito. Dito, yung ilaw. Testingin na natin siya kung okay pa rin ang tunog. Kasi ito yung player na gagamitin natin. Ito, maliit lang.
Okay. Testingin na natin to. Nakita nyo yung ilaw? Yun yung ilaw. Kaya malalaman mo kung alin dyan ang hindi na tumutunog pag nawala siya ng ilaw. Madali siya matrace kung alin yung sira na. Okay pa rin naman yung ating bapos, kaya parang nag-iba siya ng ng bass, kasi puro bass lang to eh. Itong apat na speaker na to. Okay, hanggang dito na lang uli. Sana may natutunan kayong konting kaalaman tungkol sa ating mga speaker, kung paano siya patibayin at kung paano siya patigasin yung cone para hindi kaagad siya masira at hindi siya mangat-ngat ng mga ipis at daga. Okay.